lahat, nandito na naman po tayo guys, magbibigay tayo ng episode update po and review sa nangyari po sa episode ng A Soldier's Heart guys. Ayan. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Ito na nga ang nangyari guys, na etong si Dante at Minda doon nga sa labas ng kwarto ni Alex doon sa hospital ay nag-usap itong dalawa at sinabi ni Dante na nahanda na daw niya ang lahat at ililipat na daw niya itong si Alex sa ibang ospital. At sinabi ni Minda na bakit daw nga at ano daw ang nangyari, bakit ililipat itong si Alex. At sinabi ni Dante na delikado daw si Alex doon. At eto nga guys ay etong si Minda ay pilit na pinapaamin niya itong si Dante na totoo ba daw na yun yung nagdala sa kanya, ito yung tunay na ina ni Alex. At ito ay sinabi ni Dante dito sa kanyang asawa na strategy lang daw niya yun para hindi daw ito paghinalaan. Sinabi ni Dante dito kay Minda na isang terorista nga itong babae na nagdala kay Alex doon sa ospital. At ito ay yun yung naka-enkwentro ni na Alex doon sa Mindanao at baka nga daw ay sinundan itong si Alex hanggang doon sa kanilang bahay. At yun ay tinanong din ni Minda kung meron ba daw picture itong si Dante sa sinasabi niyang babae na nakita niya doon sa CCTV. Iyan, at pinakita nga ni Dante itong litrato nga ni Yasmin nga guys yan. At ito ay sinabi din ni Minda na kilala daw niya ito at ito daw si Amara. Hindi makapaniwala itong si Minda dahil itong si Amara ay mabait ito sa kanya guys yan. At kinuwento niya kung paano niya nakilala itong si Amara guys. Kinuwento niya dito kay Dante. Yan, at sinabi ni Dante na yan naman daw ang mga masasamang tao daw guys, nagbabait-baitan daw ito para makuha daw nila itong gusto nila. At yun na din ay itong nag-alala itong si Minda dahil sa kaligtasan nilang lahat dahil ay itong si Amara ay alam na din niya ito kung saan sila nakatira. At ito guys ay sinabi ni Dante na hindi daw nga Amara ang pangalan nito. At yun na nga ay tinanong ni Dante kung baka alam ni Minda kung saan nakatira itong si Yasmin nga. At sinabi ni Minda dito kay Dante kung saan ang lugar ng tindahan nila ni Amara or Yasmin. Ayun. Tawagan na din agad ni Dante itong si Elmer at ito ay sinabi niya dito kay Elmer na wag daw masyadong magpakatagal daw doon sa labas. At ito din ay kinuha din ni Minda itong cellphone na hawak ni Dante at sinabi niya dito kay Elmer na mag-iingat daw ito guys. At ito na nga din ay ito, dumating na din itong si Lucente at sinabi niya dito kay Dante na handa na daw ang lahat at nakipag-coordinate na daw sila sa mga pulis para hulihin at itong si Yasmin. Guys, itong si Lucente ay kumilos na nga kasama itong dalawa niyang kasamahan at ito ay pinuntahan nila kung saan itong tindahan nila ni Yasmin. At yun guys ay nakasara nga itong tindahan ito at yun nga ay nagtanong itong si Lucente kung saan ba daw nakatira itong nagmamay-ari doon. Tinanong niya yung isang babae din na andun din nagtitinda at ito ay sinabi ng babae na nasa looban daw ito nakatira itong sina Yasmin. Yun na guys ay nagpasama itong sina Lucente dito sa babae. Talang ito namang si Michael guys, doon siya sa kanilang bahay ay yun nga ay rest day niya at ito ay nakita niya itong nanay niya na naglalaba at ito ay kinukulit niya nga ito guys at tutulungan daw niya ito. Sabi naman ng kanyang ina na wag daw na siyang tulungan, hayaan na daw siya na maglaba guys. At ito ay sinabi niyang kanyang ina na rest day niya nga at kailangan magpahinga itong si Michael. Yun nga guys ay gustong tumulong neto ni Michael sa paglalaba at sinabihan siya ng kanyang ina na wag na nga daw kasi hindi naman daw marunong maglaba itong si Michael at punit-punit naman daw itong damit niya kung si Michael ang maglalaba nito guys. Ayun. At
eto ay sinabi nga ni Michael dito sa kanyang ina na hayaan na daw at kung magkakaipon daw siya ay bibilhan niya ng washing machine itong ina niya guys. At sabi ng ina niya na hindi na daw kailangan niya ng washing machine. Ang gusto lang daw niya na uuwi daw ligtas itong si Michael sa kanya guys. Yun na nga guys, ay ang kulit talaga nito ni Michael guys. Kinukulit niya at nilalambing niya itong kanyang ina. Samantalang guys ay habang ding naglalakad itong si Michael dahil meron nga siyang pinupuntahan ay ito ay tinawagan siya ni Abby. Ayan, at pinaalam ni Abby na etong si Alex ay na-aksidente nga at pupuntahan daw nila ito. Yun na nga din guys, ay nag-aalala nga itong dalawa dahil sa nangyari dito kay Alex. At samantalang itong si Dante guys ay binabantayan niya itong si Alex doon sa kwarto nito sa ospital. Humingi nga ng tawad itong si Dante dito kay Alex habang tulog pa ito. At ito ay sinabi niya na hindi daw niya hayaan na masira yung pamilya nila guys. Ayun. Yan na din guys ay itong si Alex habang natutulog ay naalala niya yung mga pangyayari nung tinatawag siya ni Yasmina Hakim. At nakita niya itong si Yasmina, tinulungan siya nga guys at dalhin siya dito sa hospital. At ito ay naalala niyang lahat nung tinatawag siya ni Yasmina anak at pinapangalanan pa siya nitong Hakim. Yun na din guys ay nagising itong si Alex. Yan guys, at ito ay nagtanong agad itong si Alex dito sa kanyang ama na yun daw babae na naengkwentro nila doon sa Mindanao ay tinatawag daw siyang Hakim at tinatawag daw siyang anak. Sinabi ni Alex na totoo ba daw ang sinasabi ng babae? Yan sinabi din ni Dante na wag daw muna nilang pag-usapan at magpahinga daw muna itong si Alex. Yan, at itong si Alex ay nagalit at sinabi niya na yun naman daw ang palaging sinasabi ni Dante sa kanya. Yun na din guys ay hindi na din nakasagot itong si Dante nung tinanong siya ulit nito ni Alex kung yun ba yung tunay niyang ina itong si Yasmin guys. At ito ay dahil dumating itong doktor at si Minda. Yun, at chinek itong si Alex ng doktor at kailangan daw na masitiskan ito ulit para masigurado na okay na itong si Alex. Ayun. Na nga din guys, nung nagpa-laboratory na nga itong si Alex ay naiwan na lang doon sa kwarto itong si Minda at si Dante. Yan ang tinanong ni Minda itong si Dante kung nagtalo na naman ba daw itong dalawa. At sinabi ni Dante na mapilit daw itong si Alex. Nagtatanong na naman daw ito. Yan at sinabi ni Minda na alam naman daw nila ang ugali nitong si Alex na hindi talaga titigil pag hindi daw nakuha yung sagot sa kanyang mga tanong. Ayan, sinabi ni Dante na hindi daw niya sasabihin kung ganun pa daw ang kalagayan nitong si Alex. Kailangan pa daw nga ito magpagaling guys. Ayan, at sinabi ni Minda na yan naman daw itong si Dante. Ganyan daw itong palusot nito at ito ay baka naman daw ay meron talagang tinatago itong si Dante. Guys, ay napataas nga ang boses nitong si Minda at sinabi niya kay Dante na tama na daw dahil daw sa sekreto nito ni Dante ay mapapahamak itong pamilya nila guys. Ayan. At yun nga ay dahil narinig ni Elmer itong pagtatalo ng kanyang mga bagulang, nandun siya sa labas ng kwarto ay pumasok itong si Elmer. Yan, at nagtanong siya kung okay lang ba daw itong kanyang mga magulang. Yan, at eto namang dalawa ay hindi nila sinabi ang totoo kung ano ang pinagtalunan nila guys. At sinabi nila na okay lang daw sila. At hinanap nga ni Minda itong si Grace dito kay Elmer. At sinabi ni Elmer na inihatid lang daw muna niya itong si Grace doon sa auntie niya. Ayan, at sinigurado ni Elmer na okay lang talaga itong mga magulang niya at tinanong niya kung okay ba daw talaga ito. Yan na nga guys, at sinabi naman ni Minda na wala daw problema at sinabi naman ni Dante na aalis daw muna siya at kakausapin niya itong si Lucente. Samantalang ito namang si Saal guys ay nakahanap ng paraan para makuha itong contact number ni Governor. Ayan, at
ito nga ay nakuha niya nga ito doon sa tauhan ng governor guys. At ito ay kinontak agad ni Saal. Etong si governor, the next niya ito guys. At ito ay tinawagan siya agad ng governor. Ito na nga din guys ay nakipagkita itong si Saal dito sa governor. Yun na nga guys ay nagkita na nga silang dalawa at hindi pa rin makapaniwala itong governor na buhay itong si Saal. At ito ay tinanong ni Saal kung nakita ba daw ng governor itong sina Yasmin. At ito ay sinabi sa kanya na last year pa daw niya itong nakita at binigyan pa nga niya ito ng pera para makapagsimula dahil ang akala nga nilang lahat ay patay na nga itong si Saal. At yun na nga ay humingi ng tulong itong si Saal dito sa governor para tulungan ito na mahanap sina Yasmin. Yan ang sinabi ng governor na makakaasa daw itong si Saal guys na tutulungan daw niya ito at makakaasa din daw si Saal na lihim lang daw nila na buhay itong si Saal guys. Ayun, yun na nga ay nagsanib persa na naman itong governor at itong si Saal. At itong si Saal dahil dati naman talaga silang magkakampi guys. Ayun. At samantalang ito namang sina Yasmin ay tumakas na nga sakay ng kanilang sasakyan kasama itong sina Fatima, Rashid at Amir. At ito ay nag-stop sila doon sa gasoline station para magpagasolina. At ito na din ay bumaba itong si Fatima para bumili siya ng makakain nga nila guys. At ngunit narinig niya itong pinapanood ng babae na tendera guys. Nung balita na namatay itong si Congressman Sakili. Ayan, at hindi na nakabili ng makakain itong si Fatima at dali-dali na lang siyang bumalik doon sa kanilang sasakyan at sinabi niya agad dito kay Rashid na aalis na daw sila guys. Ayun. Habang medyo nakalayo-layo na nga itong sina Rashid at Fatima, Yasmin at Amir nga ay eto sinabi ni Fatima na siya muna daw magdadrive at eto ay sinabi ni Rashid na okay lang daw siya at ito ay sinabi ni Fatima na kung meron daw nga silang mahihinga ng tulong. At bakit daw hindi nila ito si governor hihinga ng tulong at sinabi ni Rashid na sinabihan na daw sila dati na hindi na daw pwede nila kontakin itong si governor. At sinabi ni Fatima na kinontak na daw niya ito minsan ngunit hindi na daw ito nagre-ring at baka daw ay nag-iba na ito ng number guys. At itong si Yasmin ay wala lang ibo itong si Yasmin doon sa likod ng sasakyan. Ayun. At yun na nga din guys ay nasiraan nga sila nung kanilang sasakyan at tumigil nga sila doon. Ito ay tiningnan ni Rashid kung ano ang nasira sa kanilang sasakyan at bumaba din itong si Amir. Yun na din guys ay bumaba din itong si Fatima at eto ay sinabi niya kay Yasmin na andun lang itong si Yasmin at titingnan lang muna niya kung ano ang nangyayari. At etong si Yasmin guys ay tulala lang ito at palagi lang niyang naalala itong si Alex. At eto guys ay etong si Yasmin ay nakatingin siya doon sa may kalayuan at meron ngang bus na nakaparking doon. At yun na din ay etong si Fatima ay muntik na nga din siyang mabundol ng tricycle. Buti na lang ay nakita ito ni Rashid guys at napalayo doon sa tricycle na dadaan. Yun na nga ay sinabi ni Fatima na babalik na lang daw siya doon sa loob ng sasakyan. Yan at pagtingin niya doon ay wala na itong si Yasmin. Yan na guys ay ito ay nataranta nga itong tatlo at tinawag na nila itong si Yasmin kung saan na ba ito pumunta. Ayun. At yun na nga mga nangyari sa episode na ating napanood guys. Ayan at kaabang-abang na talaga itong mga pangyayari. At ito na nga guys ang pakaabangan na din natin bukas na dinalaw na nga din nina Michael, Abe at Philip. At nagpunta din itong si Lord doon kay Alex. At ito na nga sinabi din ni Alex dito kay Lord na gusto niyang malaman ang katotohanan at nagtaka itong si Lord na bakit para daw naniniwala itong si Alex dito sa kay Yasmin guys. Ayan at ito ay baka lukso ng dugo ito guys kasi itong si Alex ay magaan naman ang loob niya dito kay Yasmin. At yun na nga din guys ay itong si Lucente at Dante ay nag-usap at sinabi din ni
Dante na kailangan na talagang malipat itong si Alex dahil baka ay babalikan siya nito ni Yasmin, guys. Ayun. Yun na nga ang kaabang-abang na mangyayari dito bukas dito sa Soldier's Heart, guys. At eto, pakaabangan natin kung ano ang magiging reaction ni Alex kung malaman niya na ito ang totoo niyang ina at ang totoo niyang pamilya ay isang NPA, guys. Ayun. Ayun, at maraming salamat po sa inyong panonood, at sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update.